Ayun, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ito pong video natin ay nabidyohan po natin nung Sunday, September 29 at around 8:35 po ng umaga yan. Voice over po muna tayo. Sa kasalukuyan ay binabaybay po natin yung South Luzon Expressway. Southbound po yung ating tinatahak, mga kabayan. At muli ay ibabahagi po natin sa inyo ito pong mga latest development po ng project dito sa South Luzon Expressway. Ito nga pong road widening project. At inumpisahan po natin itong video mula po dito sa Alabang. Ihahangga po natin dyan sa Santo Tomas bago dumating ng Star Tollway. Samantala sa mga ngayon lang po napagawit sa ating munting channel, huwag niyo po kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating pong munting channel. Malaking tulong po yan. Salamat po sa inyo. Naalala ko po yung pong last video natin, may nag-comment sa atin na iwas-iwasan daw po natin yung lagi sa fast lane, sa overtaking lane, at iwas-iwasan daw po natin yung pagiging kamote driver para mabawas-bawasan yung ating yung mga kamote driver sa kalsada. Well, anyway, in-explain ko naman na po yung side ko doon sa last vlog po natin dito, kaya po tayo ay madalas ay nasa fast lane. Kasi kung mapapansin nyo, pag mula dyan sa second lane hanggang dyan sa last lane ay napakalubak po ng kalsada. Mangyari may sakay po tayo that time. Kahit po ngayon, yung video po natin yan, may sakay po tayo, kaya lang gising siya at medyo naghahabol po tayo ng oras. Mapansin nyo yung overtake sa atin na yan na Camry na medyo luma-luma ng modelo. Kanina pa busina ng busina yan. Siguro binubuisit niya lang yung mga nasa fast lane, no? At ayan, pansinin nyo mamaya, kahit maluwag na sa ibang lane, nandiyan pa rin siya, binubusinahan pa rin niya yung mga nasa harapan. Medyo naka-off lang po yung ating audio recording that time dahil hindi nga po tayo pwedeng voice over dyan dahil sakay po natin yung ating pasahero, yung ating boss. Papunta po tayo niya ng Batangas. Yan po sa bahagi ng Lipa City. Kaya nagkaroon po ulit tayo ng pagkakataon na maipasilip po sa inyo yung mga latest development po dito nga sa ginagawang pagpapaluwang ng kalsada at maging ng mga tulay dito nga po sa South Luzon Expressway. Kaya sana po ay samahan nyo po ako sa ating biyahe ngayong araw. Narito na tayo sa bahagi ng San Pedro at medyo gigit na ulit tayo para maipakita ko po sa inyo yung ginagawang tulay dito sa may paglampas po ng gasoline station, yung magkatapat dyan na Caltex sa Petron ay pinaluluangan yung gitna. Opo, pati yung mga center island na yan ay tatanggalin po yan, yung malalapad. Pero itong ganito po magiging itsura at papasili po natin sa inyo dyan sa bahagi ng Santa Rosa maya ng konting tiyaga lang po dahil medyo mahapit-hapit na nga po tayo nyan, no? Hindi tayo bumababa halos ng 100 kph yung ating speed dahil naghahabol ng oras. Medyo late si amo and ito na yung sinasabi ko sa inyo at nalampasan na po natin yung tulay. Yung nasa left side ay binakbak na po yung gitna. Mapansin nyo, ayan, no? Wala na yung mga damo. Ayan, ganyan po ang gagawin sa lahat ng center island na maluluang dito sa South Luzon Expressway para po ma-maximize yung space, no? Yan, katulad ng mga nakikita nyo, yung damuhan na yan dyan sa una-unahan bahagi po ng Santa Rosa. Kasi paglampas po natin dito ay kung mapansin yung separator ng north saka southbound ay concrete barrier na may reflectorized. Ganyan po. Siguro ganyan po ang magiging hitsura niyan lahat.
Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, para ma-maximize yung space ng South Luzon Expressway. Kasi sayang naman yung Center Island, no? Hindi naman tinataniman ng halaman. Damo lang yung tumutubo. Then, ganito po magiging itsura niyan. May street lights dyan sa gitna. Yan o, ganyan po magiging standard siguro na itsura niyan. Sa mga makakapanood po na alam yung kabuang plano nitong project na ito, pwede niyo po akong i-tweet kung hindi po ganyan. Ganyan po kasi yung ating naobserbahan mga kabayan. Pagdating po dyan sa may bahagi ng Santa Rosa, ang katunayan, hindi pa man nailalatag yung mga concrete barrier, ay nauna na pong inilagay yung mga poste ng ilaw, no? Hindi po tayo magkakat ng video. Maiksi lang naman yan, wala pang 30 minutes. It's around 24 minutes lang siguro natin kinuha from Alabang hanggang sa Santo Tomas. Sa dulo po niyan yung spur road na tinatawag, yung magdurugtong yung South Luzon Expressway saka yung Star Tollway dyan sa bahagi na po ng Batangas, Santo Tomas to be exact. Saka kung mapansin nyo po mga kabayan, yung driving style dito sa atin sa South Luzon Expressway, hindi na po kasi masyadong nasusunod yung itong first lane ay overtaking lane only. Hindi na po yan nasusunod. Bisan nga, kung sino pa yung mga mababagal, sila pa yung nandyan. Katulad yan, tingnan nyo, uunahan natin yan. Dati nga po nung naalala ko nung medyo mahigpit pa dyan sa North Luzon, talagang disiplinado yung mga driver dyan. Ang problema, yung mga galing dito sa South, pagka dumadaan dyan, madalas na uhuli ng overstaying kasi nga sanay sila dito sa SLEX na ganun ang ginagawa. Oo. Kaya lang ngayon, same na lang po sila mga kabayan. Yung driving dito sa driving dyan sa NLEX, same na lang, wala nang pinag-iba. Excuse me po. Excuse me po ulit. Ayan, approaching na tayo ng Santa Rosa area at medyo binakbakan po natin dito sa kanan kasi gising naman si boss. Kahit medyo malubak, okay lang. Medyo naghahabol lang oras mga kabayan. Nakita nyo, paspas yung takbo natin. Kaya lang kahit medyo matulin tayo at paminsan-minsan ay nag-change lane, ay mini-make sure po natin na sinusunod natin yung mga road markings, no? Mayroong mga part na hindi pwedeng basta mag-overtake, lalo na yung may mga solid white line, no? Narito na tayo sa may Santa Rosa area. Nakita nyo yung part na yan. Yan po yung mga poste ng ilaw. Mangilan-ngilan ay may naka-install na. Kahit yung concrete barrier ay hindi pa solidong na ilalagay. Tsaka yung reflectorized, no? Yan, mapansin nyo may mga poste na. Poste na po ng ilaw, I mean.
Dito mananatili po tayo sa gitna para makita nyo yung development dito sa gitna, kasi yung right side nyan ay matagal na pong tapos yan, yung widening yung kanan, no? Yan. Ito po, kung maalala nyo, dati siyang damuhan. Yung gitna na yan, sinemento po yan, at bali 2 lanes po yung nadagdag na yan. Bali 1 lane magkabila. At siguro yung mga tulay, no, ongoing na rin kasi po yung paglalagay ng mga board pile nyan. Dito nga po sa bahagi ng Kabuyaw, nakita natin nung nakaraan, mayroon ng mga steel girder na ilalagay dun sa extension ng tulay. At ito raw po ay ayon sa nabasa nating lathalain ng San Miguel, ay tila tatapusin, ang target po nito ay itong December 2024. So magmamasid po tayo at tayo po ay mag-aantabay. Mas maganda dahil ito pong bare months, alam nyo naman kapag ka bare months ay talagang nagbabago yung sitwasyon ng traffic, no? Dito na po tayo sa may bahagi ng Eton, at yan may nakuhan po tayong bahagyang aerial shot dyan, kaya lang napakalakas ng hangin mga kabayan, kaya pa konti-konti lang at halos pinapadpad yung ating drone. At yan pong nakikita nyong kuha ng ating drone ay to Calamba bound dyan, at napakaganda ng view, yung Mount Pakiling. Walang gaanong ulap nung nag-aerial shot tayo, kaya medyo maganda yung view nya. Napakagandang tingnan sa ere. Susunod naman yung dating pong toll plaza paglampas natin dito sa Kabuyaw area, no? Yung dating toll plaza, wala na po tayong makikita na kahit na anong structure. Clean up na po yan mga kabayan. Ang ano na lang, hinihintay na lang natin ay mapakinis uli yung kalsada, kasi pinagtanggalan ng mga structure, siyempre nasira yung kalsada. Siguro all in all, sa mga finishing touches na gagawin dito sa SLEX ay ganun po ang mangyayari. Ilalatagan po ng panibagong latag ng asphalt yan para mas makinis. Disadvantage lang sa espalto mga bayan, pag medyo matabang yung timpla, no? At pag tag-ulan at nabutas, ako, tuloy-tuloy yan. Pero pag maganda yung timplada ng espalto, napakakinis. Lalo na kung ang maglalatag ng espalto yung mayroong sensor na nakabase siya dun sa linya, dun sa tali, no? Pag ang tali pantay na pantay, napakakinis ng espalto. Naalala ko, ganyan po ang ginawa dyan sa Star Tollway. Dati kasi nung araw, pagka dumadaan tayo dyan, ramdam na ramdam mo yung dugsungan ng kalsada, yung pagkakabali, lumalagapog. Pero nung na-espalto, napakaganda ng bumiyahe dyan sa Star Tollway. Bagaman ngayon po, mayroong mga part na may mga butas-butas na, kasi nga sabi ko sa inyo, yung pong espalto, pag nabasa ng tubig at naumpisahang mabutas, tuloy-tuloy na yan. Napansin po natin na kahit linggo, no, tuloy-tuloy yung trabaho ng mga contractor dito o ng San Miguel mismo. San Miguel po kasi mismo yung gumagawa dito. Hindi na sila nag-hire pa ng iba pang contractor, sila na mismo.
Ito na po yung sinasabi ko sa inyo, mapapansin natin dito. Yung dating toll plaza na pinagmumulan ng katakot-takot na traffic dati ay wala na. Opo, wala na. Diba? Klarong-klaro na, wala na yung mga building, mga toll plaza dito. Ayan na, dito siya mismo. Wala na. Klarong-klaro na. At malaking tulong po yan, gawa ng kung ikaw ay padiretso, no? Hindi ka na maabala. Bali, ipila ka na lang kung saan ka mag-e-exit. Nando na kasi yung mga toll plaza na naka-distribute mga kabahan. Let's say for example, mag-e-exit ka ng Kalamba, doon ka pipila kung ikaw ay pakalamba. Pero kung padiretso ka naman, papatangas ka, hindi ka napipila. Diretsuhan na po yan. Kumbaga centralized na yan hanggang sa Star Tollway. Isa lang naman din po yung may-ari niyan, San Miguel din naman. Kaya isahan na po yung bayad niyan. Hindi katulad nung araw dati, no? Magkaiba pa yung bayad niyan. Hanggang sa minerds na nga po nila para hassle free sa ating mga motorista. Malaking bagay po yan. At siguro sana pagdating ng panahon hanggang dyan sa NLEX ay siguro mas maganda. Ganito na rin mangyari, no? Para hassle free yung biyahe natin. Biro mo, magpapalagay ka pa ng dalawang sticker, isang easy trip saka isang auto sweep. Parehas mo siyang low-loadan. Or kung hindi naman, yung sticker mo, yung RFID mo sa auto sweep ay i-registered mo sa easy trip. Hassle pa rin. Kasi siguradong maglalaan ka ng panahon, no? Para ma-registered mo yan at ma-merge. Ma-registered dun sa kabilang expressway. Diyan po sa Calax, mayroon pong lane dyan, yung pinaka left lane na pwedeng dumaan yung mga naka-merge na yung kanilang mga RFID, yung mga naka-registered na yung auto sweep sa easy trip. Mayroon isang lane, designated lane po doon. Mapapansin nyo kung kayo po ay mapapadaan dyan, lalo na kapag ikaw po ay galing ng Cavite bound to Mamplasan. Narito na po tayo sa Calamba area at papasilip naman natin sa inyo yung development naman dito sa extension nitong SLEX yung sa Ayala Greenfield. Lamang dito po ay mas malaki po yung improvement. Ito pong southbound. Yung po kasi northbound wala po pong gaanong, bagaman doon sa may bahagi ng barangay sa Imsin po ata yun, ay meron ng inumpisahan kasi yung tulay doon magkabila ay ginagawa na. Makikita po natin yan maya ng konti. Ayan, dito mapansin nyo nasa right side natin ay mayroon ng mga boring machine at nung time na dumaan po tayo dyan, nagbubuhos sila ng mga poste, ng mga board pile, no? Ayan. Hindi po natin eksaktong alam yung sistema nung pagtatayo ng poste niyan kasi board pile lang muna ang binubuhusan. Then after that ay patitigasin po yan in a certain time, saka siya lalagyan ng diretsong poste pataas, no? Yung po kasing board pile parang pinakampundasyon siya sa akin pong pagkakaintindi, no? Pwede naman po ninyo akong i-correct mga kabayan dun sa makakapanood po na nakakaintindi ng mga ganitong klase ng trabaho sa construction, no? Wala naman po kasi tayo masyadong alam sa construction. Yun po ay ayon lang sa ating maliit na pagsasaliksik, no? Kaya napakaganda na po ng bandang kanan na yan. Kung makikita nyo nasa left side natin, pataas yan, no? Slope. Ngayon po pinatag na siya. At siguro lalagyan po yan ng
parang pinakang protection, yung slope protection na coconut, yung parang nilalagay dyan sa Kallax, no? Yun po kasi parang yung pinakang mura na pinakang retaining wall niya, yung coconut, compare kung maglalagay ka ng mga concrete na semento, no? Mahal talaga yun. Kaya nandito na rin tayo sa may dating toll plaza at napansin natin yung mga opisina ng yung kung maglo-load ka, no? Wala na rin, tinanggal na rin kasi tinamaan siya nung widening. Paganan kanila naman po yan. Ang kagandahan dito mga kabayan sa SLEX, no, wala na silang problema sa right of way kasi kanila na yan eh. Kaya baklas na lang ng baklas, no? Nandito na tayo sa may dulong bahagi na halos ng Kalamba. Tila barangay sa Imsim na po yata yung nakakasakop nito. Dito naman yung ginagawang column dyan sa gitna ng SLEX TR4. Opo. Dito po kasi magkakaroon ng interchange na yung mga pupunta ng SLEX TR4 yan. Dito sa kinanana natin, makita nyo. Yung magkabila, mayroon na po dyang column. North and southbound. Tapos dito sa gitna ay nilalagyan na rin ng mga bakal yan, no? At siguro sooner or later ay bubuhusan na rin niya ng concrete cement para mailagay na po yung mga nandiyan dyan sa itaas ng mga concrete girder. Yan. Unti-unti nakikita po natin yung mga development dito mga kabayan, dahil alam nyo naman pagka construction hindi naman yan pwedeng biglaan, no? Talagang yan ay gradual, kumbaga sa palasak na wika, no? Sabi lang sa English ay slowly but surely. Yan. Dito po nanatili tayo sa left side overtaking lane dahil etong second lane, napakalabak po niyan, gawa ng yan ay track lane. Yan nga po sana ang ating pinakikiusap, no? And behalf po ng mga motorista, lahat ng ating mga kababayang motorista, na sana ay ma-address din po ni SMC ang isang lane na yan na tunay ka namang napakalubak. Abay, pag dyan ka dumaan ay alog talaga ang utak ng pasahero mo. Kaya naman. Yun nga ibang mga truck, pagka maluwag dito sa left side, talagang dito sila dumaraan eh. Oo. Iniilaw-ilawan lang ng ating mga kasamahan, mga driver, dahil overtaking lane nga ito, saka bawal sila rito. Wala silang magawa kundi magtiyaga sila dyan sa luwag. Oo. Ayan, nasa 24 minutes na po pala yung ating biyahe. Huwag po kayo maglala mga kabayan, malapit na tayo sa boundary itong SLEX saka na Mixta Tollway ay yung Santo Tomas Interchange. Sa mga pupunta po ng bahagi ng Quezon na dadaan ng Santo Tomas Bayan, mag-exit na po kayo rito. Pero yung mga pupunta ng Batangas City, ng Lipa, diretso lang tayo. At mapansin nyo itong building na nasa right side natin, napakabilis po ng pagkakagawa niyan. Halos tapos na siya, o mga finishing touches na lang yung ganda ng pagkakatayo niya. Sa kabilang side, matatanaw mo pag nandyan ka ay Tagaytay, and then dito sa kabilang side, sa bandang Silangan, yun namang Mount Makiling. Maganda yung view niya. Ayun, samantala mga kabayan, siguro hanggang dito na lang po yung ating vlog na na-share sa inyo. At pansinin nyo, hanggang dito sa boundary may ginagawa pa. Yun, sa mga ilang po na pag-uwi sa ating munting channel, huwag po kalimutang mag-like at mag-subscribe, pag pindot po ang notification bell para lagi po